Mga kababayan, magandang hapon po at gabi sa bawat isa. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Importante yan. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan mga kababayan, ay patuloy po nating minomonitor ang low pressure area na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Ipapakita ko sa inyo mabuti para clear po sa bawat isa. Sa ngayon ho, itong low pressure area, yung tuldok na yan mga kaibigan, mahina naman yan. Sa ngayon ho, meron itong lokasyon na 730 kilometers northeast of Vera Catanduanes at merong lakas na 30 kilometers per hour, mahina lamang. At kung makikita po ninyo, ang direksyon niya pahilaga at hindi lalapit sa Philippine landmass or sa kalupaan ng Pilipinas. Pero kahit nasa low chance siya na maging isang ganap na bagyo, yung trap or extension ng kanyang hangin pa rin na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So bukod dyan, ang habagat po or southwest monsoon ay patuloy din nagbibigay ng sama ng panahon sa kalurang bahagi ng ating bansa. Alamin natin ngayong hapon hanggang sa gabi hanggang sa bukas ang lagay ng ating panahon tinatawag natin na forecast weather condition. Sa area ho ng Aurora, kasama po dyan Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur ay patuloy po makakaranas ng isolated rain showers, merong mga scattered rains and thunderstorm dahil po sa banta nitong low pressure area. Actually, palayo na talaga to. At ito hindi na magiging bagyo, sigurado na yan. No? Ilang araw na natin minomonitor yan at talagang wala siyang tsansa na magiging isang ganap na tropical depression. Dahil kung maging bagyo man, mas lalayo pa yan mga kaibigan sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa area naman po ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Visayas kasama na ho dyan ng Mimaropa, the rest po ng Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, the rest po ng Bicol Region, ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies hanggang bukas po with scattered rains and thunderstorm dahil naman yan dito sa habagat or southwest monsoon. Ang ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko nabanggit, kasama na dyan sa ilang parte ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao ay patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan hanggang bukas dahil po sa mga localized thunderstorm. So mga kaibigan, dahil din po sa banta ng low pressure area, ay meron po tayong heavy rainfall warning. Kukunti lang naman yung mga lugar. Inaasahan po ngayong hapon hanggang bukas din ng hapon ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Quezon at sa Camarines Norte. Dahil naman sa banta ng southwest monsoon or habagat, ngayong hapon hanggang bukas din ng hapon, no, moderate to heavy rains din ang mararanasan na mayroong 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito sa Occidental Mindoro at ilang bahagi ho ng Palawan. Tulad ng aking sinasabi, patuloy pa rin ang epekto or yung paglakas ng hangin ng habagat or southwest monsoon. Kahit medyo malayo itong LPA dito sa direktang tinatamaan po ng habagat, yung sirkulasyon naman ng hangin nila ay halos nagkakasalubungan. So ngayon, ang tanong natin mga kababayan, no, kung magiging bagyo ba itong low pressure area. Sa ngayon ay sobrang liit ang tsansa nito na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo sa mga susunod na mga oras. At kung titignan nyo, wala tayong minomonitor na panibagong low pressure area o mga cloud cluster sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero nagbigay na rin po ng babala ang pag-asa mga kababayan ko na ngayong September po. Dahil 2 hanggang 4 na bagyo ang ating monitor. October naman 2 hanggang 4, November 2 hanggang 3, Disyembre 1 hanggang 2 bagyo po. So maging handa pa rin tayo dahil officially inanunsyo naman na ang La Nina ay talagang magsisimula ngayong Setyembre hanggang sa December po. So mga kaibigan, mga kababayan, yan muna ang short update natin sa lagay ng ating panahon. And please huwag kakalimutan ho na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.